Isang mapagpalang araw sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miss Minda. Nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. At siya nga pala, maikling kwento lang po ito pero naaayon sa totoong pangyayari. Taong 1985 kung kailan third year high school ako ng mga panahon na yon, nakatira pa kami sa isang lugar na malapit sa creek. Bale nagre-renta lang kami noon ng bahay at baguhan pa lang sa lugar. Nang mga panahon na yon, araw-araw akong naglalakad papunta at pauwi mula sa sakayan ng jeep. Medyo malayo-layo rin ng konti, nasa tansya ko nasa mga 20 minutos rin na lakaran. Tatawid ng sapa pero meron naman pong tulay na gawa sa kahoy. Hindi ako sigurado kung bukas ba ang aking third eye noon kasi marami po akong mga nakikitang kakaiba sa paligid na hindi nakikita ng iba tulad na lamang nung nangyari sa paaralan. Minsan, nagtataka ako noon kasi tuwing 2:00 ng hapon, lalo na kapag araw ng Huwebes, may nakikita akong isang batang dumadaan sa labas ng aming classroom sa likod na bahagi na agad-agad ding yumuyuko kapag aking lilingunin. Kaya ni minsan noon, hindi ko talaga nakita yung kanyang hitsura at dire-diretso lang po yung lakad nito papunta sa may CR sa likod ng aming classroom. Ang edad ng bata, mga nasa 10 hanggang 12 anyos. Hanggang sa katagalan noon, napaisip ako kasi pareho lang yung suot nitong kulay puting damit. Kaya naitanong ko minsan sa aking kaklase, dahil nga nagtataka ako kung bakit may bata high school naman yung paaralan. Ha? Sinong bata? Yung palaging dumadaan dyan sa labas tuwing 2:00 ng hapon? Dumaan nga bago lang eh. Wala naman akong napansin na may batang dumadaan dyan ha. At saka wala rin akong napansin kanina. Sigurado ka? Oo, Minda. Bakit naman ako magsisinungaling, di ba? Natakot ako sa mga sinagot niya sa akin, Sir Alex. Kahit yung iba naming kaklase, wala raw talaga silang nakita o napansin na may batang dumadaan sa likod na bahagi ng aming classroom. Ako naman na medyo kinikilabutan na noon, hindi na lang nagpahalata. Hanggang sa isang araw pa, nabulabog ang paaralan bunsod ng yung katabi naming classroom. Sinapian yung isang estudyante. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakakakita sa batang yun kundi may isa pa na katabi lang namin ang room. Ang nakakatakot pa rito, tumatabi raw lagi sa kanya ang bata. Hanggang sa di nagtagal, sumanib na talaga sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, nagpatawag ang prinsipal ng pare pagkatapos ay nag-alay ng dasal kasama ang mga guro. Simula noon, hindi ko na napapansin yung bata na dumadaan sa tapat ng bintana namin ng 2:00 ng hapon. Siguro ay natahimik na ang kanyang kaluluwa nung inalayan ng panalangin. Hindi lang natapos doon kasi minsan dahil nga naglalakad ako ng halos 20 minutos mula sa sakayan ng jeep pauwi sa aming bahay. Isang hapon, 5:00 pasado na nun, habang binabagtas ang daan papunta sa tulay kasama ang isang kapitbahay, may napansin akong isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatalikod at parang naglalaro ng bulaklak. Hindi ko nakita yung mukha nito pero makikilala ko kasi meron siyang headband sa ulo na kulay puti na may disenyong paro-paro na kulay pula. Wala lang naman sa akin yon kasi nga parang normal lang. Nung nalagpasan na namin ang tulay, may napansin akong isang umpok ng kabataan sa unahan na naglalaro ng syatong sa daan kasama ng iba pang kabataan at dalagitang naglalaro naman ng mga bulaklak. Pagkalagpas namin sa kanila, may napansin ako sa isang dalagita.
Kaya lumingon ako, hinanap yung isang dalaga kasi yung suot nitong headband kapareho sa babaeng nadaanan namin kani-kanina lang na mayroong disenyong paru-parong kulay pula. Pati yung suot niyang damit parehong pareho talaga. Nanlamig ako sa takot, Sir Alex, dahil nawala yung isang babae na yon. Tinanong ko ang mga kabataan pero ang sabi nila wala naman daw silang kasamang naka-headband. Kahit nananayo na ang balahibo ko sa katawan nun, hindi na lang ako nagpahalata. Kunwari ay wala lang, dire-diretso hanggang makauwi sa aming bahay. Akala ko hindi na magpaparamdam ang multo na yon, ngunit nagpakita sa akin sa ikalawang pagkakataon. Talagang napatakbo ako noon nang wala sa oras dahil nakabuntot ito sa akin sa may tulay at hindi sumasayad sa lupa ang kanyang mga paa. Kaya habang tumatakbo sa tindi ng pagkakilabot, sigaw ako ng sigaw ng tulong. Nagulat na lang ako dahil pagkalingon ko ulit sa likod ay bigla na lang naglaho. Simula nun, sir, hindi na talaga ako naglalakad pa uwi sa bahay namin nang walang kasama. Hinihintay ko talaga na darating yung ibang tagalugar namin at kung wala talaga susunduin ako ni Papa. Nang malaman ito ng iba pang mga kapitbahay, sabi nila bukas daw ang aking third eye. Yung white lady na nagpapakita, matagal na umanong nagpaparamdam sa lugar na yon na pinaniniwala ang pinatay sa ilalim ng tulay. Siguro'y humihingi ng hustisya sa kung anumang nangyaring masama sa kanya. Matapos nun, dahil sa aking mga karanasan na hindi maipaliwanag, mas lalo kaming napalapit sa simbahan ng aking pamilya. Sa awa naman po ng Diyos, Sir Alex, maayos naman po ako. Although may mga karanasan pa rin minsan na mga nakakatakot, wala naman pong nangyari sa aking masama dahil lagi akong nagdadasal at humihingi ng gabay sa taas. Kapag nakaramdam ng hindi maganda, sinasambit ko kagad ang pangalan niya. Ang masasabi ko lang po base na rin sa aking mga naging karanasan, hindi lang tayo ang namumuhay dito sa mundo. Meron pang hindi nakikita na kung minsan ang iba ay naghahanap ng hustisya. At dito na po magtatapos ang aking maikling kwento. Sana'y mabigyang pansin nyo rin po ito at maibahagi sa channel nyo. Hanggang sa muli, Miss Minda ng Sock Sergeant. Isang mapagpalang araw sa lahat. Ibabahagi natin ang maikling karanasan ni Ate Jo tungkol sa kababalaghan partikular sa isang nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Kuman, kani ana man ang kuwan, ni ana man ang sako. Ni purma na, ni ana na, Ni ubos? ni ana na, atong ana na. Ni osa man ito, kapati magsabaang aswang sa bawas sa gawas. Ani kasulod din Mahon siya. sa oras. Mga alas 12. Kami, wala mi kabati. Sa aswang, ang pero kabati sa Hindulo. Si Lulo ato. Ano pala yung lula? Yang ano, kadungog man sila. Ikaw, hindi man ka makadungog. Ikaw, umuun. Yan, naunsa man to, naunsa to, nawala. Sige pa kuwan. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalipas, 40 years ago, at kung susumahin to be exact, 1979. Nung mga panahon na yon, 3 pa lang silang magkakapatid. Si Ate Jo ang panganay na 7 taong gulang nung time na yon. Sumunod ang isang babae na 4 na taon at bunsong kapatid na kakapanganak pa lang noon. Ang baryo naman po kung saan sila nakatira, pagkukwento nito, wala pa masyadong tao. Manaka-naka lang ang nakatayong bahay at malalayo pa ang agwat ng bawat isa. Madilim din ang lugar kapag gabi dahil hindi pa abot ng kuryente. Ang gamit lang ng mga tao noon, sulo at gasera. Yung bahay naman po nila, tipikal na barong-barong lang na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng santol. Hindi pa kasi tapos noon yung mismong bahay nila na kasalukuyang ipinapagawa o ipinapatayo ng kanyang tatay.
Kaya habang hindi pa tapos, pansamantala ay sa barong-barong muna sila tumira. Ang dingding ay gawa sa plywood at ang ibabaw nun may siwang na maliit lang na hindi magkakasya ang isang maliit na bata. Yero naman po ang bubong at mayroong kisame na gawa lang sa sako pero makapal, at kaya nilagyan ng kisame ay dahil mainit daw ang panahon nung time na yon. Sa baryo na ito, mayroong tanyag na aswang na hindi masyadong malayo ang distansya ng bahay mula sa bahay nila Ate Jo. Itago natin siya sa pangalang Mikwe na isang mananggite at nagtitinda ng tuba. Noong ipinagbubuntis pa lang ng nanay niya ang bunsong kapatid, kapag napapadaan sila sa tapat ng bahay ng mga tanyag, ilang beses umanong nahuhuli ng kanyang ina na nakatitig sa kanila yung sinasabing aswang, partikular sa tiyan ng inay na malapit ng mga anak. Although magkakakilala naman, magkapit bahay pa, ngunit hindi talaga nagpapakampante yung inay nila Ate Jo sa kadahilanang ang aswang daw kahit bali-baliktarin ang mundo ay aswang talaga yan. Ibig sabihin, may posibilidad na hindi makontrol ang sarili lalo na kapag may buntis. Kahit kilala mo pa kung susumpungin yan ng pagkaaswang baka ikapahamak mo lang. Pagkukwento ni Ate Jo, may isang pagkakataon nun na bigla na lang umanong nanlisik ang mga mata ng tanyag habang nakatitig sa kanila na may bitbit pang galon ang isang kamay. Walang kurap-kurap hanggang sa parang bumalik na lang yung kanyang sarili o tamang katinuan nung sinambit ito ng kanyang asawa. "Hoy Mikwe, pumasok ka dito sa loob." Parang nagulat pa si Mikwe nang marinig ang kanyang asawa. Kaya kagad itong tumalikod at dire-diretsyong naglakad papunta sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Sabi ng nanay ni Ate Jo, imbis aakyat daw siguro ng niyog para manguha ng tuba, hindi natuloy dahil parang sinusumpong ng pagkaaswang. Hindi baga na kontrol ang sarili at parang takam na takam. Ganun daw talaga malimit ang reaksyon nito kapag nakakakita ng buntis na napapadaan sa tapat ng bahay nila. Kaya ang mga tao sa lugar naniniwalang aswang si Mang Mikwe. Sa bahay naman po nila Ate Jo, kada gabi nararamdaman ng nanay niya ang presensya ng aswang. Kung hindi tinig ng pato, huni ng manok at mahinang hingal ng isang taong animoy nahihirapan. Ang ginagawa naman ng tatay nila, kesa gumamit ng baril kung minsan binubuhusan na lang ng mainit na tubig, yung likod na bahagi ng bahay kung saan nagmumula ang huni. Ilang beses itong pabalik-balik, ngunit kapag lumalabas ang itay wala naman itong naaabutan. Mabilis pa raw sa 4:00 lumalayo ang aswang. Sabi nila, hindi rin daw ito basta-basta makikita lalo na kapag madilim. Dahil maitim ang kulay nila. Di mo alam, nasa tabi mo lang pala nakamasid at naghahanap ng tiyempo para makapambiktima. Kaya ayon, ang ginagawa ng tatay ni Ate Jo, binubuhusan ng mainit na tubig yung palibot ng barong-barong kung saan posibleng nagkukubli ang aswang, kaso ni minsan noon ay hindi niya talaga ito na tiyempohan. Ganun lagi ang eksena hanggang sa nakapanganak ang nanay ni Ate Jo. Hanggang isang gabi pa, isang gabing may nakakakilabot na pangyayari. Malamig ang klima ng lugar doon lalo na kapag gabi, bunsod ng napakaraming mga punong kahoy sa palibot. Ngunit pagpatak ng hating gabi, nakakapagtaka na bigla na lang umalinsangan yung kanilang pakiramdam kung kaya nagising silang lahat. Idagdag mo pa na bigla na lang umiyak yung maliit na bata na akala mo sinaktan. Makaraan ng ilang minuto nun, may naririnig silang kaluskos sa dingding. Di nagtagal, sa tulong ng ilaw ng gasera, nakita nilang bigla na lang lumundo yung sakong kisame na animoy may dahan-dahan na pumatong at gumagapang doon na mabigat. Alam nilang isa itong aswang kung kaya, sa puntong yun sir, sabi ng tatay ni Ate Jo, dahil sobrang mapangahas daw ang aswang na yon, porsigidong makapambiktima at pumasok talaga sa loob ng barong-barong. Binaril ito ng tatay ni Ate Jo.
Pero bago yon, nilagyan ng mga butil ng kanin yung bala ng baril upang masumpa raw yung kakayahan ng isang aswang na hindi tinatablan ng bala kung meron man. Kung meron kasing kabal at hindi masumpa, maaaring hindi tablan ng bala lalo pat 22 lang yung baril na ginamit. So ayun na nga po, walang kung ano-ano nun ay pinaputukan ng tatay niya ang aswang. Isang beses lang ginawa pero point blank ang pagitan o halos dikit na yung baril sa nilalang. Kaya pagkaputok may nakakapanindig balahibong hiyaw sa ibabaw na animoy isang halimaw na hindi alam kung saan tatakbo. Nagpaikot-ikot ito ng ilang beses sa kisaming gawa sa sako bago tuluyang nakalabas at nakalayo. Pati si Ate Jo noon talaga namang napasigaw at napaiyak sa sobrang hilakbot. Sa galit ng tatay niya ay minura ng minura ang aswang. Sabi ko na mapangahas kang aswang ka ha, pamilya ko pa talaga. Ngayon magdusa ka, akala mo hindi ka tatablan, hayaan mo't makikilala ka rin namin ha. Matapos noon, dun palang tumahan yung bunsong kapatid. Ibig sabihin, naramdaman nito ang presensya at ang pag-alis ng aswang. Sa mga sumunod na araw na, dahil nga may bantog na kapitbahay, inobserbahan nila ito. Napansin ng mga magulang ni Ate Jo na ilang linggong hindi lumalabas ng bahay itong matandang si Mikwe. Hindi na nila nakikita tulad ng dati na umaakyat ng niyog para manguha ng tuba. Nung minsang may nagtanong kung bakit wala ito, walang tuba ng ilang linggo, ang sagot ng asawa, nagkasakit daw si Mikwe kaya hindi muna nakakapagtrabaho. Nananatili lang umanos sa loob ng kwarto at nagpapagaling sa sakit nito. Nagpapakita naman sa mga tao pero hanggang sa bintana lang pasilip-silip. Malaki ang paniniwala ng tatay ni Ate Jo noon na si Mikwe talaga yung kanyang nabaril na aswang. Paano kasi umabot ng halos 1 buwan bago ito lumabas ng bahay at nakikipag-usap sa mga tao. At eto pa, mas lalong nakumbinsi sila noon na si Mikwe talaga ang aswang. Kasi simula noon hindi na ito makatingin ng diretsyo sa tatay ni Ate Jo tapos halatang umiiwas. Ang tanong, bakit gumaling ito gayong may sumpa naman yung bala? Ang sagot ayon sa tatay ni Ate Jo, hindi napuruhan dahil maliit lang na baril yung ginamit pero nasugatan talaga yon. Subalit kung kanya raw binisita si Mikwe sa bahay nito, malamang sa malamang patay daw talaga ang aswang na yon. Ngunit hindi niya ginawa upang magkaroon ng pagkakataon na magbago at magtanda sa maling ginawa nito. May mga kasabihan na mas mabuti pang aswang daw ang maging kapitbahay kaysa sa magnanakaw kasi ang mga aswang hindi raw talaga mananalo. Tama naman daw ito sabi ng tatay ni Ate Jo, ngunit ang kapitbahay nilang si Mang Mikwe kailangan pang masampulan bago tumino. Kaya hayon, kapag nagkakasalubong sila sa daan, payuko-yuko na lang. Simula noon, awa ng Diyos, hindi na nagpaparamdam ang tanyag na ito sa bahay nila Ate Jo. Nadala na rin siguro kasi nga, nakatikim ng bala. At yun lang po ang maikling kwento. Maraming salamat sa nakinig at sana ay nagustuhan ninyo. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.